Napatingin ka na ba sa mga bituin at nakaramdam ng malalim na pakiramdam ng maliit? Naisip mo na ba ang marupok na kalikasan ng buhay at tinanong ang isang tanong na pinagmumultuhan ng sangkatauhan mula pa noong simula ng panahon, pipiliin ba ng Diyos ang araw ng ating kamatayan? Ang mismong ideya ay maaaring hindi mapakali, kahit na nakakatakot. Iminumungkahi nito ang isang kakulangan ng kontrol, isang kapalaran na nakasulat sa isang libro na hindi namin pinapayagan na basahin. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo ang sagot ay mas komplikado, at sa huli, mas nakakaaliw kaysa sa naiisip mo? Paano kung ang pag-unawa sa katotohanan ito ay maaaring may unlock ang isang paraan ng pamumuhay ng malalim, kaya may layunin, mababago nito ang lahat? Manatili sa akin, dahil ang karunungan na matatagpuan sa banal na kasulatan sa bagay na ito ay hindi sinadya upang takutin ka, ngunit upang palayain ka. Magsimula tayo sa isang katotohanan na kapwa nakakapagod at malalim na personal, ang iyong mga araw ay binibilang, at hawak ng Diyos ang bilang. Ang iyong kamatayan ay hindi isang random na kaganapan, isang aksidente sa kosmiko, o isang roll ng dice. Ang sandali ng iyong huling hininga ay kilala sa iyong tagalikha bago mo pa nakuha ang iyong una. Ang psalmista na si David, sa ilalim ng banal na inspirasyon, ay nagsusulat ng mga nakakagulat na salitang ito sa Awit Kapitulo 139 versikulo 16, "Nakita ng iyong mga mata ang aking hindi na bagong sangkap, sa iyong libro ay isinulat, ang bawat isa sa kanila, ang mga araw na nabuo para sa akin, nang wala pa sa kanila." Isipin mo yan. Bago matalo ang iyong puso, bago napuno ng hangin ang iyong baga, isang banal na ledger ang naglalaman ng buong kwento ng iyong buhay, mula sa unang araw hanggang sa huli. Hindi lamang pinagmamasdan ng Diyos ang iyong buhay mula sa malayo, siya ang may akda na nagsusulat ng kwento. Kilala niya si Jeremias bago niya ito nabuo sa sinapupunan at itinakda siya bilang isang propeta. Inayos niya ang mahabang buhay ni Abraham, ang tiyak na 120 taon ni Moises, at maging ang inihula na pagkamatay ni Apostol Peter. Ang banal na kaalaman na ito ay hindi inilaan upang maging isang mapagkukunan ng pangamba, ngunit isang balon ng paggalang. Kung araw-araw ay isang regalo, bilangin at kilala ng Diyos, kung gayon paano natin may tratuhin ang isang solong sandali bilang hindi gaanong mahalaga? Ang pag-unawa na ito ay dapat napilitin tayong mamuhay ng may isang banal na pagkadalian, hindi isang nakamamatay na kapasidad. Ang bawat hininga ay isang pribilehiyo. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong pahina sa isang kwentong isinusulat niya. Ang aming tungkulin ay upang mabuhay ang mga salita sa pahinang iyon na may layunin, pananampalataya, at pasasalamat sa may akda na nagsusulat sa kanila. Agad itong nagtaas ng isang mahirap na katanungan. Kung ang Diyos ay soberanya at ang ating mga araw ay may bilang, ano ang tungkol sa pagpili ng tao? Namatay ba tayo ng hindi sinasadya? Kumusta naman ang lasing na driver, ang trahedya na sakit, ang handal na desisyon na nagtatapos sa isang buhay? Dito dapat nating mag-navigate ang malalim na misteryo ng banal na soberanya at responsibilidad ng tao. Ang unang bagay na dapat maunawaan ay ang walang kamatayan na sorpresa sa Diyos. Hindi siya kailanman nahuli ng bantay, na binabalot ang kanyang mga kamay sa langit, na nagsasabing, "Hindi ko nakita na darating." Ang kanyang soberanya ay nangangahulugang siya ay nasa panghuli kontrol, gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang bawat kamatayan ay isang salamin ng kanyang perpekto, prescriptive will. Malinaw ang Biblia na ang mga pagpipilian ng tao ay may tunay, nasa salat, at kung minsan ay nakamamatay na mga kahihinatnan. Sa Ecclesiastes 17 minuto pasado alas 7, si Solomon ay nagbibigay ng isang matibay na babala, "Huwag kang labis na masama, ni maging tanga." Bakit ka dapat mamatay bago ang iyong oras? Ang talatang ito ay malakas na nagmumungkahi na ang isang buhay ng kasalanan at kamangmangan ay maaaring, sa katunayan, paiklihin ang mga araw ng isang tao. Isipin ito sa ganitong paraan, ang Diyos, sa kanyang soberanya, ay nagbibigay daan sa sangkatauhan na gumana sa loob ng isang balangkas ng sanhi at epekto. Pinapayagan niya ang mga kaganapan na hindi niya kinakailangang aprubahan. Ang kasalanan na humahantong sa isang pinaikling buhay ay hindi pagnanais ng Diyos, ngunit pinapayagan niya ang mga kahihinatnan ng kasalanan na iyon. Maaaring bilangin niya ang aming maximum na potensyal na araw, ngunit ang aming mga pagpipilian ay maaaring maiwasan sa amin na maabot ang bilang na iyon.
Ang isang tao na hindi pinapansin ng lahat ng mga babala sa kalusugan at inaabuso ang kanilang katawan ay maaaring mamatay sa isang atake sa puso sa 50. Nagulat ba ang Diyos? Hindi. Ang kanyang perpektong plano para sa kanila na masira ang kanilang templo at mamatay ng maaga. Tiyak na hindi. Ito ang pinahihintulutang kalooban ng Diyos, kung saan pinapayagan niya ang mga likas na kinalabasan ng ating paghihimagsik at mahirap na pamamahala na mangyari. At gayunpaman, kahit na sa mga trahedya na ito, ang kanyang soberanya ay napakaganda na maaari niyang ihabi ang mga ito sa kanyang tunay na layunin ng pagtubos. Tulad ng paalala sa atin ng Roma Kapitulo 8 versikulo 28, para sa mga nagmamahal sa Diyos, ginagawa niya ang lahat ng mga bagay maging ang trahedya, masakit, at tila napaaga ng sama-sama para sa kabutihan. Kaya, habang ang isang kamatayan ay maaaring parang isang aksidente mula sa aming limitadong pananaw, mula sa walang hanggang pananaw ng Diyos, ito ay isang kilalang kaganapan na maaari pa rin niyang magamit upang matupad ang kanyang hindi matitinag na mga plano. Ang pagkakaiba sa pagitan ng nais ng Diyos at kung ano ang pinapayagan niya ay mahalaga. Isipin ito tulad ng isang matalino at mapagmahal na hari na nagtatatag ng mga batas para sa pag-unlad ng kanyang kaharian. Ang kanyang prescriptive will, ang kanyang perpektong pagnanasa, ay ang lahat ng kanyang mga mamamayan ay sumunod sa mga batas na ito at mabubuhay sa kapayapaan at kasaganaan. Gayunpaman, binibigyan din niya ang kanyang mga mamamayan ng kalayaan na pumili. Kapag pinili ng isang mamamayan na masira ang batas upang magnakaw, makasama, maghimagsik, pinapayagan ng hari ang mga kahihinatnan ng pagkilos na iyon. Ang nagresultang kaguluhan at sakit ay hindi ang nais ng hari, ang mga ito ay isang direktang paglabag sa kanyang kalooban. At gayunpaman, ang mga kaganapan ay nagbubukas pa rin sa ilalim ng kanyang overarching rule, sa loob ng balangkas ng kalayaan na itinatag niya. Ang hari ay hindi nagulat sa paghihimagsik, o ang kanyang tunay na awtoridad na pinagbantaan nito. Sa katunayan, ang isang tunay na dakilang hari ay maaaring gumamit ng mga kahihinatnan ng paghihimagsik na iyon upang ipakita ang kanyang hustisya, ang kanyang awa, at ang kanyang tunay na karunungan sa mga paraan na maaaring imposible kung hindi man. Sa parehong paraan, ang prescriptive will ng Diyos ay para sa atin na mabuhay ng masunurin, upang parangalan ang mga katawan na ibinigay niya sa atin, at mahalin ang ating mga kapitbahay. Ang kanyang pinahihintulutang kalooban, gayunpaman, ay nagbibigay daan para sa trahedyang katotohanan ng isang nahulog na mundo kung saan umiiral ang kasalanan at kamangmangan. Ang isang kamatayan na nangyayari, bago ang oras nito, dahil sa kasamaan ay isang paglabag sa kanyang perpektong pagnanasa, ngunit hindi ito isang kaganapan sa labas ng kanyang soberanong kontrol. Nakikita namin ang pabago-bagong paglalaro na ito sa buhay ng mga hari sa lumang tipan. Tumingin kay King Saul, napili siya ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagsuway, pagmamataas, at paghihimagsik, tinanggal niya ang kanyang kaharian at sa huli ang kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Propeta Samuel, dahil tinanggihan mo ang salita ng Panginoon, tinanggihan ka rin niya na maging hari. Ang buhay ni Saul ay nagtapos sa tragically sa labanan, isang kamatayan na isang direktang bunga ng kanyang mga pagpipilian. Hindi niya tinupad ang potensyal ng buhay at naghari na itinakda ng Diyos sa harap niya. Paghahambing ito kay Haring Echias. Nang sinabihan siya ng propetang si Isaias na siya ay mamamatay mula sa kanyang sakit, pinahihit ni Echias ang kanyang mukha sa dingding at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Nakiusap siya na nagpapaalala sa Diyos ng kanyang katapatan. At ano ang tugon ng Diyos? Ibinalik niya si Isaias kay Echias na may bagong mensahe, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong luha. Narito, magdagdag ako ng 15 taon sa iyong buhay. Narito makikita natin ang bilang ng mga araw ng isang tao na aktibong nagbago bilang tugon sa kanyang pananampalataya at panalangin. Hindi ito nangangahulugan na maaari nating bargain sa Diyos para sa mas mahabang buhay tuwing nais natin, ngunit ipinapakita nito na ang bilang ng ating mga araw ay hindi kinakailangang isang nakamamatay, hindi mababago na utos. Iminumungkahi nito ang isang banal na potensyal, isang habang buhay na inorden ng Diyos na maaaring maikli sa pamamagitan ng kamangmangan o, sa ilang mga pambihirang kaso, kahit na pinalawak ng kanyang biyaya bilang tugon sa pananampalataya. Dinadala tayo nito sa isa sa mga pinakamasakit na aspeto ng tanong na ito, ano ang tungkol sa kung kailan ang buhay ng isang inosenteng tao ay pinutol ng kasalanan ng iba?
Kumusta naman ang bata na tinamaan ng isang walang ingat na driver? Ang biktima ng isang marahas na krimen? Sa mga sandaling ito, hindi sapat at malupit na iminumungkahi na ang sariling mga pagpipilian ng biktima ay may kasalanan. Dito, bago ang kanilang oras, na kamatayan ay isang resulta ng kakilakilabot na mga epekto ng kasalanan sa isang sirang mundo. Ang masamang pagpipilian ng nagkasala ay direktang nagiging sanhi ng isang trahedya na ang Diyos, sa kanyang prescriptive ay hindi nais. Kinamumuhian niya ang karahasan. Kinamumuhian niya ang kawalan ng katarungan. Siya ay nagdadalamhati sa mga taong nagdadalamhati. Kaya nasaan ang kanyang soberanya dito? Ito ay matatagpuan sa kanyang walang cap-aris na kakayahang gawin ang pinakakasuklam-suklam na mga gawa ng kasamaan ng tao at ihabi ang mga ito sa kanyang panghuli, pagtubo sa tapestry. Ang halimbawa ng quintessential, syempre, ay ang krus ni Kristo. Ang pinakamasamang kilos sa kasaysayan ng tao ang pagtataksil, pagpapahirap, at pagpatay sa perpektong anak ng Diyos ay sabay-sabay na katuparan ng soberanong plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Si Pedro, na nangangaral sa araw ng Pentecostes, ay ipinahayag sa karamihan ng tao tungkol kay Jesus. Ang taong ito, na inihatid ng paunang natukoy na plano at alam ng Diyos, ipinakumo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga walang batas na tao. Pansinin ang pag-igting. Ito ay parehong paunang natukoy na plano ng Diyos at ang kilos ng mga walang batas na lalaki hindi inaprubahan ng Diyos ang kanilang kasalanan, gayunpaman ginamit niya ang kanilang kasalanan upang maisakatuparan ang pinakadakilang mabuting maisip. Hindi ito ginagawang mas kaunting kasamaan, ngunit ginagawang mas malalim ang soberanya ng Diyos. Kapag nahaharap tayo sa isang walang kamalayan na trahedya, maaari nating hawakan ang katotohanan ito. Ang kasamaan na naging sanhi nito ay totoo at hinatulan, ngunit hindi ito mas malakas kaysa sa ating Diyos. Magkakaroon siya ng pangwakas na salita. Maaari niyang gawin kung ano ang inilaan ng isang kaaway para sa kasamaan at, sa kanyang oras at sa kanyang paraan, iikot ito para sa isang panghuli at walang hanggang kabutihan. Ang malalim na katotohanan na ito, gayunpaman, ay maaaring makaramdam ng malayo kapag nasa lambak tayo ng anino ng kamatayan. Ito ay isang bagay upang maunawaan ang teolohiya ng krus, isa pa itong umupo sa tabi ng kama sa ospital o tumayo sa isang libingan. At sa gayon ang Diyos, sa kanyang kabaitan, ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng tunay na halimbawa ng pagtubos, pinupuno niya ang kanyang salita ng mas maliit, mas matalik na kwento na sumasalamin sa parehong katotohanan. Isipin ang buhay ni Joseph. Narito ang isang binata na ang buhay ay, sa pamamagitan ng anumang sukatan, pinutol ng maikli at marahas na derailed. Ang kanyang sariling mga kapatid, na napuno ng inggit, ay nagplano sa pagpatay sa kanya. Itinapon nila siya sa isang hukay at pagkatapos, nakakakita ng isang pagkakataon para sa kita, na ibenta siya sa pagkaalipin. Tapos na ang kanyang buhay bilang isang pinapaboran na anak. Siya ay, para sa lahat ng hangarin at layunin, patay sa kanyang pamilya. Ang prescriptive na Diyos ba nito? Nais ba ng Diyos na ipagtaksil ang mga kapatid sa isa't isa? Siyempre hindi. Ito ay isang nakakapinsalang gawa ng kasalanan. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos sa hukay. Si Joseph ay dinala sa Egypt, at kahit doon, kapag siya ay kumikilos ng may integridad sa bahay ni Potiphar, siya ay nagkamali muli pinatunayan na inakusahan ng pag-atake at itinapon sa bilangguan. Isa pang, kamatayan. Ang isa pang halimbawa ng kanyang potensyal na hindi makatarungan ay snuffed out. Napahamak siya doon ng maraming taon, nakalimutan. Ang bawat isa sa mga kaganapang ito ay isang trahedya, isang kamatayan, bago ang oras nito. Ang buhay na sinadya niyang magkaroon ay paulit-ulit na ninakaw ng mga makasalanang pagpipilian ng iba. Gayunpaman, nakikita natin ang tahimik, hindi nakikitang kamay ng Diyos sa trabaho sa pamamagitan ng lahat. Ang Diyos ay kasama si Joseph sa pagkaalipin. Ang Diyos ay kasama si Joseph sa bilangguan. Ginagamit ng Diyos ang bawat solong masamang kilos, bawat solong kawalan ng katarungan, bilang isang hakbang na bato. At nang tama ang oras, pinataas ng Diyos si Joseph mula sa piitan hanggang sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa buong imperyo ng Egypt. At para sa anong layunin? Upang may save niya ang mismong pamilya na nagtaksil sa kanya, at sa katunayan ang buong kilalang mundo, mula sa isang nagwawasak na tagutom. Pagkalipas ng mga taon, nang sa wakas ay inihayag ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga natatakot na kapatid,
Nagsasalita siya ng isa sa pinakamalakas na buod ng soberanya ng Diyos sa lahat ng banal na kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kang mabalisa, sapagkat ipinadala ako ng Diyos sa harap mo upang mapanatili ang buhay." At kalaunan, sa pangwakas na, magandang sandali ng pagkakasundo pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ama, pinasasalamatan niya ang mismong prinsipyo na tinalakay natin. Sinabi niya sa kanila, "Tungkol sa iyo, ang ibig mong sabihin ay masama laban sa akin, ngunit ang ibig sabihin ng Diyos ay para sa kabutihan, upang dalhin ito tungkol sa maraming tao ay dapat na panatilihing buhay, tulad ng mga ito ngayon." Pansinin ang parehong pag-igting na nakita namin sa krus. Hindi pinatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Hindi niya sinasabi, "Oh, hindi talaga masama." Hindi, malinaw na sinabi niya ito, "Ang ibig mong sabihin ay masama laban sa akin." Masama ang hangarin nila, ang kanilang pagkilos ay makasalanan, at sila ang may pananagutan dito. Ngunit ang kanilang masamang hangarin ay hindi ang pinakamalakas na puwersa sa paglalaro. Ang overarching ang kanilang kasalanan ay isang mas mataas na layunin, isang banal na hangarin. Ngunit ang ibig sabihin ng Diyos para sa kabutihan. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang kanilang kasalanan, ngunit inuutos niya ito, kinuha niya ang kanilang masamang plano at, nang hindi nilalabag ang kanilang kalooban, isinama ito sa kanyang kamanghamanghang plano ng pagsagip. Makakatulong ito sa amin na maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang tinatawag ng mga teologo kung minsan ang prescriptive will at ang kanyang pinahihintulutang kalooban. Ang kanyang prescriptive will ay ang kanyang ipinahayag na batas, ang kanyang perpektong pagnanasa, hindi ka dapat pagpatay. Hindi ka dapat magnakaw, hindi ka dapat magpapatotoo, ngunit sa bumagsak na mundo, ang Diyos, sa kanyang soberanong karunungan, ay nagpapahintulot sa mga aksyon na salungat sa kanyang iniresetang kalooban. Pinapayagan niya ang mga kapatid na ibenta si Joseph. Pinapayagan niya ang mga walang batas na lalaki na ipako sa krus ang kanyang anak. Bakit? Sapagkat napakalawak ng kanyang pangwakas na plano, perpekto, na maaari pa niyang gamitin ang paghihimagsik ng kanyang mga nilalang upang matupad ang kanyang sariling mga layunin ng pagtubos. Hindi ito ginagawang mabuti ang kasamaan, ngunit pinatunayan nito na ang ating Diyos ay mas malaki kaysa sa pinakadakilang kasamaan na maaari nating isipin. Hindi siya nahuli ng sorpresa. Hindi siya kailanman naiibak sa isang sulok. Palagi siyang nagtatrabaho, laging naghabi, palaging gumagalaw sa kasaysayan patungo sa kanyang inilaan. Ang konsepto na ito ng Diyos na naghahabi ng lahat ng mga bagay na magkasama, maging ang mga makasalanang mga thread, ay maganda ang inilalarawan sa buong natitirang banal na kasulatan. Mag-isip tungkol sa aklat ni Esther. Ito ay isang kamanghamanghang libro, sa bahagi sapagkat ang pangalan ng Diyos ay hindi malinaw na nabanggit. Hindi minsan, at gayunpaman, ang kanyang soberanong kamay ay maaaring mas nakikita doon kaysa sa halos anumang iba pang salaysay. Mayroon kang masamang Haman, na natupok ng kanyang pagmamataas at puot kay Mordecai at ng mga Hudyo. Ang kanyang plano ay purong kasamaan, isang genocide na tinutukoy ng Estado. Ipinagkaloob niya ang maraming, ang asterisk per asterisk, upang matukoy ang araw para sa pagkalipol ng bawat lalaking Judeong, babae, at bata sa Persian Empire. Mula sa isang pananaw ng tao, ito ay isang kakilakilabot, walang pag-asa na sitwasyon. Ang kaaway ay may tainga ng hari, ang utos ay selyadong may singsing ng royal signet, at nakatakda ang petsa. Si Haman ay talagang asterisk, nangangahulugang ito para sa kasamaan asterisk. Ngunit pagkatapos, nakikita natin ang tahimik, halos hindi mahahalata na gawain ng providence ng Diyos. Ano ang tila isang serye ng mga maswerteng coincidences ay, sa katunayan, ang masalimuot na paglalahad ng isang banal na plano sa pagliligtas. Isang batang-batang babae na Hudyo na nag-iisang asterisk nangyayari asterisk upang maging reyna. Ang kanyang pinsan na si Mordecai ay nangyayari lamang asterisk upang marinig ang isang balangkas upang patayin ng hari, na naisave ang kanyang buhay. Nang maglaon, kapag ang plano ng genocide ni Haman ay gumagalaw, ang hari ay nangyayari asterisk na magkaroon ng isang walang tulog na gabi. Upang maipasa ang oras, hinihiling niya na basahin ang Royal Chronicles, at ang alipin ay nangyayari asterisk upang buksan ang mismong daanan na nagre-record ng matagal na nakalimutan na pagkilos ng katapatan ni Mordecai. Sa eksaktong sandaling yun, sino ang dapat maglakad sa korte ngunit si Haman mismo,
na darating upang hilingin sa pahintulot ng hari na ibitin ang Mordecai sa isang bitayan na itinayo niya lamang. Ang tiyempo ay perpekto, ito ay halos nakakatawa. Tinanong ng hari si Haman, ano ang dapat gawin para sa tao na nasisiyahan ng hari na parangalan? Si Haman, sa kanyang pagmamataas, ay ipinapalagay na pinag-uusapan siya ng hari at inilarawan ng isang napakaraming pampublikong seremonya. At pagkatapos ay darating ang pagdurog na pagbabalik tanaw, inutusan ng hari si Haman na gawin ang lahat ng ito para kay Mordecai, ang mismong tao na napunta niya upang sirain. Ito ang simula ng pagtatapos para sa masamang plano ni Haman. Kinuha ng Diyos ang pagmamataas ni Haman at ginagamit ito bilang mismong tool upang itaas ang Mordecai at itakda ang yugto para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Inilaan ng masamang Haman para kay Mordecai sa pamamagitan ng paghang ay nag-uudyok ng kanyang sariling kapalaran sa mismong mga bitayan na itinayo niya. Ang utos ng kamatayan na siya ay nag-orkestra laban sa mga Hudyo ay nagiging isang utos na nagpapahintulot sa kanila na ipagtanggol ang kanilang sarili at sirain ang kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan nito lahat ang pampulitikang pagmamaniobra, ang intriga ng palasyo, ang umiiral na banta ang Diyos ay ang tahimik na papel na master. Inilalagay niya si Esther sa palasyo para sa oras na ito. Siya ay nag-orkestra ng hindi pagkakatulog ng isang hari. Ginagabayan niya ang daliri ng isang lingkod na nagbabasa ng isang scroll. Ginagamit niya ang sariling masamang pagmamataas ni Haman upang maisakatuparan ang kanyang pagbagsak. Ibig sabihin ni Haman para sa kasamaan, ngunit ang ibig sabihin ng Diyos para sa pagpapanatili ng kanyang mga tao, ang mga tao na kung saan ang Mesiyas ay isang araw ay ipanganak. Ang katahimikan ng Diyos sa aklat ng Esther ay hindi nagpapahiwatig ng kanyang kawalan, itinampok nito ang likas na katangian ng kanyang ordinaryong patunay. Hindi niya palaging kailangang hatiin ang Red Sea o magpadala ng apoy mula sa langit. Kadalasan, nagtatrabaho siya sa tila walang kabuluhan, nagkataon, ang pang-araw-araw na mga pagpapasya at mga kaganapan sa buhay, paghabi silang lahat upang maisakatuparan ang kanyang tunay na kabutihan. Ito ay dapat magbigay sa amin ng napakalaking ginhawa at pananaw. Kung titingnan natin ang ating sariling buhay, o sa mundo sa paligid natin, madalas itong makaramdam ng isang serye ng mga random, magulong mga kaganapan. Nakikita natin ang kawalan ng katarungan, nakakaranas tayo ng sakit, nahaharap tayo sa mga pangyayari na tila walang kahulugan at malupit. Maaari tayong umiyak at makaramdam, tulad ng may akda ni Esther, na ang Diyos ay tahimik. Ngunit ang kwento ni Esther ay nagpapaalala sa atin na ang katahimikan ng Diyos ay hindi ang kanyang kawalan. Ito ay nagpapaalala sa amin na siya ay may kapangyarihan sa mga walang tulog na gabi, ang mga nakatagpo ng pagkakataon, at ang mga nakatagong motibo ng puso ng tao. Itinuturo nito sa atin na hanapin ang mga thread ng kanyang patunay, na magtiwala na kahit na sa pinakamadilim na mga kabanata, kapag ang kaaway ay tila nasa itaas na kamay, ang ating Diyos ay nasa trabaho, na ginagawang kung ano ang ibig sabihin para sa kasamaan sa isang bagay para sa ating tunay na kabutihan at para sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Siya pa rin ang Master Weaver. Manatili tayo sa imaheng iyon ng Master Weaver ng ilang sandali, dahil sa palagay ko ito ang isa sa mga pinakakapakipakinabang na paraan upang maunawaan ang providence ng Diyos. Isipin ang isang malawak, masalimuot na tapestry na pinagtagpi. Mula sa aming vantage point, pababa dito sa sahig na nakatingin sa loom, ang nakikita lamang natin ay isang magulong-gulo. Nakikita namin ang mga buhol, maluwag na dulo, at mga thread ng mga clash na kulay. Nakikita natin ang mga madilim na thread ng sakit, kalungkutan, at kawalan ng katarungan na tila tumatakbo na walang nakikilalang layunin. Mukha itong random, pangit, at marahil kahit malevolent. Hindi namin makita ang pattern. Hindi namin makita ang malaking larawan. Nakikita lamang natin ang magulo na gawain ng Diyos na isinasagawa. Ngunit ang Diyos, ang Master Weaver, ay nakikita ang tapestry mula sa itaas. Nakikita niya ang maluwalhating disenyo na nilikha niya. Alam niya kung paano ang bawat solong thread ang mga maliliwanag na kagalakan at ang mga madilim na kalungkutan ay umaangkop sa kanyang obra maestra. Alam niya na ang madilim na thread ng puot ni Haman ay kinakailangan upang lumikha ng napakatalino na kaibahan para sa gintong thread ng katapangan ni Esther at paglaya ng Diyos. Ang pattern na ito ay hindi natatangi sa kwento ni Esther. Sa katunayan, ang isa sa mga pinakamalakas na halimbawa ng banal na pagbabalik na ito ay matatagpuan mga siglo bago sa buhay ni Joseph.
Ang kanyang kwento ay isang masterclass sa Providence. Mag-isip tungkol sa mga thread ng masamang pinagtagpi sa kanyang maagang buhay. Siya ay kinasusuklaman ng kanyang sariling mga kapatid, na hinikayat ng purong paninibugho. Ang ibig nilang sabihin ay masama kapag itinapon nila siya sa isang hukay upang mamatay. Ang ibig nilang sabihin ay masama nang ibenta nila siya sa pagkaalipin. Ang asawa ni Potiphar ay nangangahulugang kasamaan ng maling akusahan siya ng pag-atake, na humahantong sa kanyang pagkabilanggo. Ang cupbearer, na tinulungan ni Joseph, ay nangangahulugang kasamaan o hindi bababa sa makasariling kapabayaan nang nakalimutan niya ang tungkol kay Joseph sa loob ng 2 mahabang taon, iniwan siyang mabulok sa isang piitan. Sa loob ng 13 taon, ang buhay ni Joseph ay isang kaskad ng pagtataksil, kawalan ng katarungan, at pag-abandona. Nasaan ang Diyos sa lahat ng iyon? Ang kanyang katahimikan ay dapat nabingi sa bilangguan ng Egypt. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga nakakahamak na kilos na iyon, bawat isa sa mga masakit na mga thread, ay ginagamit ng Master Weaver. Ang pagtataksil ng mga kapatid ay nakuha siya sa Egypt. Ang kasinungalingan ng asawa ni Potiphar ay nakuha siya sa maharlikang bilangguan. Ang kanyang pagkabilanggo ay nakipag-ugnay sa kanya sa cupbearer. Ang pagkalimot ng cupbearer ay nagpatuloy sa kanya sa bilangguan ng matagal para kay Paraon na magkaroon ng kanyang tiyak, nakakabagabag na mga pangarap. Ang bawat hakbang, na mula sa pananaw ni Joseph ay dapat na nadama tulad ng isang hakbang pa sa kadiliman, ay talagang isang hakbang na mas malapit sa trono. At sa rurok ng kwento, nang sa wakas ay inihayag ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga natatakot na kapatid, binibigyan niya ng isa ang mga pinakamalalim na pahayag sa banal na providence sa lahat ng banal na kasulatan. Hindi niya sinasabi, ang ginawa mo ay okay, o lahat ito ay nagtrabaho ng hindi sinasadya. Tinitingnan niya sila at sinabing, tulad ng para sa iyo, ang ibig mong sabihin ay masama laban sa akin, ngunit ang ibig sabihin ng Diyos para sa kabutihan, upang dalhin ito tungkol sa maraming tao ay dapat na panatilihing buhay, tulad ng mga ito ngayon. Kinilala niya ang katotohanan ng kanilang kasalanan. Ang kanilang hangarin ay masama, at sila ang may pananagutan dito. Ngunit ipinahayag din niya ang higit na katotohanan ng soberanya ng Diyos. Kinuha ng Diyos ang kanilang nakakahamak, makasalaan ng mga pagpipilian at mahusay na na-redirect ang kinalabasan upang makamit ang kanyang sariling muling layunin, ang kaligtasan ng isang bansa at ang pagpapanatili ng linya ng pamilya kung saan darating si Hesukristo. Ngayon, mahalagang maunawaan kung ano ang hindi ito ibig sabihin. Hindi ito isang tawag sa fatalism, upang maniwala na ang aming mga pagpipilian ay hindi mahalaga at ang lahat ay napre-program lamang. Malinaw ang Biblia na responsable tayo sa ating mga pagpipilian. Si Haman ay ginawang mananagot para sa kanyang masamang puso. Ang mga kapatid ni Joseph ay kailangang magbilang ng kanilang pagkakasala. Kailangang gawin ni Esther ang matapang na pagpipilian upang magsalita. Ang ibig sabihin ng banal na providence ay ang mga pangwakas na layunin ng Diyos ay tiyak na, ang kanyang karunungan na walang hanggan, at ang kanyang kapangyarihan ay lubos na maaari pa niyang kunin ang makasalan, nasira, at mapaghimagsik na mga pagpipilian ng mga tao at ihabi ang mga ito sa kanyang perpektong plano nang hindi lumalabag sa kanilang malayang kalooban. Hindi niya nagiging sanhi ng kasamaan, ngunit maaari niya itong mag-utos. Maaari niyang i-redirect ang mga kahihinatnan nito. Siya ang Grandmaster ng tugma ng cosmic chess na ito, at habang abala tayo sa paggawa ng aming mga galaw, lagi siyang nag-iisip ng 10,000 gumagalaw. Tinitiyak na ang kanyang tunay na tseke ang kanyang mabuti at maluwalhating layunin ay hindi maiiwasan. Ang katotohanan ito ay kapwa nakakatakot at nakakaaliw. Nakakatakot sapagkat nangangahulugan ito na kahit na ang ating pinakamadilim, pinakamakasariling mga pagpipilian ay maaaring co-opted ng Diyos. Walang nasayang, wala sa labas ng kanyang pag-abot. Ngunit ito ay malalim na nakakaaliw dahil nangangahulugan ito na kapag natatanggap tayo sa pagtatapos ng kasalanan ng ibang tao, kung tayo ang pinagtaksilan, nagsinungaling, o inabandona, hindi iyon ang katapusan ng kwento. Ang kasamaan na inilaan para sa ating pinsala ay hindi ang pangwakas na salita. Ang Grandmaster ay may counter move na hindi pa natin makita. Ang Master Weaver ay may hawak na isang thread na hindi natin alam na umiiral. Dalhin natin ito sa pangwakas na conclusion nito. Tingnan natin ang gitnang kaganapan sa lahat ng kasaysayan ng tao, ang pagpapako sa krus ni Hesukristo. Kung may isang sandali kung saan tila nanalo ang kasamaan,
kung saan ang kadiliman ay nag-snuff ng ilaw, ito ay ang Biyernes sa Kalbaryo. Isaalang-alang ang mga pagganyak ng tao sa paglalaro. Mayroon kang mga pinuno ng relihiyon, mga kalalakihan na dapat na maging tagapag-alaga ng batas ng Diyos, na kumikilos mula sa purong propesyonal na paninibugho at isang takot na mawala ang kanilang kapangyarihan. Mayroon kang Judas, isa sa napiling 12, na nagbebenta ng kanyang Panginoon para sa isang bag ng mga barya ng pilak ang mismong kahulugan ng pagtataksil na may kasakiman. Mayroon kang Pontius Pilato, ang gobernador ng Roma, isang tao na humawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan, na naghuhugas ng kanyang mga kamay ng kapalaran ng isang inosenteng tao dahil mas nababahala siya sa pagiging epektibo sa politika at kontrol ng karamihan kaysa sa hustisya. Nagkaroon ka ng mga nagkakagulong mga tao, na mga araw na lamang ay sumigaw ng Hosanna, ngayon ay sumisigaw na, ipinaku sa kanya, sinipa sa isang labis na galit na galit na galit. Mayroon kang mga sundalong Romano, matawag na pagsusugal para sa kanyang mga damit habang siya ay naghang doon, namamatay. Ang bawat isa sa mga pagkilos na ito ay isang makasal-anang, malayang napili na kilos. Totoo ang paninibugho, totoo ang pagtataksil, ang duwag ay totoo, ang kalupitan ay totoo. Mula sa isang pananaw ng tao, ang krus ay ang pinakadakilang kawalan ng katarungan na naganap ang pagtatapos ng pinakamasamang impulses ng sangkatauhan na naglalayong perpektong anak ng Diyos. Ito ay, sa mga salita ni Joseph, isang sandali kung saan ang sangkatauhan ay nangangahulugang kasamaan. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Makalipas ang ilang linggo, sa araw ng Pentecostes, ang apostol na si Peter, na napuno ng banal na espiritu, ay tumayo upang mang-aral sa mismong mga tao na naging bahagi ng manggugulo na iyon. At pakinggan kung paano niya ipinaliwanag ang nangyari. Hindi niya asukal ang kanilang pagkakasala. Sinabi niya, ang Jesus na ito, na naihatid ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos, ipinakumo sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga walang batas na lalaki. Nakikita mo ba ang nakakapagod na pagigting sa nag-iisang pangungusap na iyon? Ang tiyak na plano at kilala sa Diyos ng Diyos, at pinako ka, sa pamamagitan ng mga kamay ng mga walang batas na lalaki. Parehong totoo sa parehong oras. Ang soberanong plano ng Diyos ay perpektong naisakatuparan, hindi sa kabila ng, ngunit asterisk sa pamamagitan ng asterisk ang masamang pagpipilian ng mga makasalanang tao. Ang Diyos ay hindi gumawa ng kasakiman ni Judas. Hindi niya pinilit si Pilato na maging duwag. Hindi niya iniksyon ang paninibugho sa mga puso ng mga Pariso. Lahat sila ay may pananagutan sa kanilang mga pagpipilian. Gayunpaman, ang kanilang pagsasabuatan ay naging kanyang koronasyon. Ang kanilang instrumento ng pagpapahirap ay naging kanyang trono. Ang kanilang gawa ng panghuli kasamaan ay naging kilos ng Diyos ng tunay na kabutihan, ang pagtubo sa mundo. Ibig sabihin ng Diyos para sa kabutihan, upang dalhin ito tungkol sa maraming tao ay dapat na panatilihing buhay, hindi lamang mula sa isang tagutom, kundi mula sa isang kawalang hanggan ng paghihiwalay mula sa Kanya. Ito ang pinakatanyag ng banal na providence. Kung ang Diyos ay maaaring gumawa ng pinaka-nakakasamang kilos sa kasaysayan ang pagpatay sa kanyang sariling anak at ayon ito sa pinakadakilang gawa ng pag-ibig at kaligtasan na alam ng mundo, ano ang magagawa niya sa mga nasirang piraso ng iyong buhay? Kung maaari siyang maghabi ng pagtataksil, kawalan ng katarungan, duwag, at pagpatay sa isang tapis area ng pagtubos, ano ang maaari niyang ihabi sa iyong personal na sakit ng puso? Sa trabahong nawala sa iyo, ang diagnosis na iyong natanggap, ang relasyon na nahulog, hindi ito mawawala ang sakit. Ang mga kuko ay totoo pa rin. Ang mga tinik ay matalim pa rin. Ang sibat ay tumusok pa rin. Ang soberanya ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa sa ating pagdurusa, nagbibigay ito ng isang potensyal na kahulugan na lampas sa aming paningin. Ito ay tulad ng nakatayo kami sa ilalim ng isang kahanga-hangang tapestry. Ang nakikita lamang natin ay ang mga kusang buhol, ang mga nakaklip na mga thread, ang magulong pagbagsak ng mga kulay na walang katuturan. Mukhang magulo, walang layunin, kahit na pangit. Hindi namin makikilala ang anumang pattern. Nararamdaman lamang namin ang prick ng karayom habang itinutulak ito mula sa kabilang linya. Ngunit ang Diyos, ang master artist, ay nakikita ang tuktok na bahagi. Nakikita niya ang maluwalhating imahe na nabuo. Nakikita niya kung paano ang madilim na thread ng iyong kalungkutan ay nagbibigay ng perpektong kaibahan para sa gintong thread ng kanyang biyaya.
Alam niya kung paano ang malutong na linya ng isang pagkakanulo ay sa huli ay maglingkod upang mabuo ang gilid ng isang magandang disenyo na hindi mo pa maisip. At maging matapat tayo, ang pamumuhay sa ilalim ng tapis area ay mahirap. Nangangailangan ito ng isang uri ng pananampalataya na naramdaman na halos imposible sa mga oras. Ang aming mga mata, ang aming damdamin, ang aming mga karanasan ay sumisigaw na ang kaguluhan ay ang tanging katotohanan. Ang pananampalataya ay hindi nagpapanggap na ang mga buhol ay wala. Ang pananampalataya ay hindi sinusubukan na kumbinsihin ang iyong sarili na ang gulo ay talagang maganda. Ang pananampalataya ay sumusubaybay sa landas ng isang solong, kusang thread ang iyong buhay at naniniwala, laban sa lahat ng katibayan ng iyong mga pandama, na ang kamay na gumagabay sa karayom mula sa kabilang panig ay mabuti. Na alam ng weaver kung ano ang ginagawa niya. Hindi ito ang ilang tawag sa isang hiwalay, stoic na pagbibitiw, upang magalit lamang ng iyong mga ngipin at madala ito sapagkat ang kontrol ng Diyos. Iyon ay isang karikatura ng pananampalatayang Kristiyano. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mas mayamang, mas matapat na wika para sa pagdurusa. Tinatawag itong pagdadalamhati, tumingin sa mga awit, tumingin sa trabaho, tingnan si Jeremiah. Hindi nila itinanggi ang kanilang sakit na parangalan ang soberanya ng Diyos. Dinadala nila ang kanilang sakit sa katotohanan ng soberanya ng Diyos. Sumigaw sila, gaano katagal, O Lord? Tanong nila, bakit? Ibinuhos nila ang kanilang pagkalito at ang kanilang kalungkutan sa paanan ng isa pa rin nila, kahit papaano, nagtitiwala. Ang kanilang katapatan ay nakamamanghang. Hindi nila sinasabi, ang pagtataksil na ito ay hindi nasasaktan dahil gagamitin ito ng Diyos para sa kabutihan. Sinabi nila, ang aking sariling kasama, ang aking pamilyar na kaibigan, ay nakataas ang kanyang sakong laban sa akin, at gayunpaman, ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag para sa akin. Hawak nila ang parehong mga katotohanan sa kanilang mga kamay ng sabay. Ang sakit ay totoo, at ang Diyos ay mabuti. Malalim ang sugat, at ang Diyos ay may kapangyarihan. Ang sitwasyon ay mukhang walang pag-asa, at ang Diyos ay tapat. Ito ang pag-igting ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot. Tungkol ito sa pagtitiwala sa katangian ng isa na may hawak ng lahat ng mga sagot, kahit na hindi niya ipinakita sa iyo ang sagot na susi. Mag-isip tungkol sa proseso ng paghabi mismo. Upang lumikha ng isang malakas, magandang tapestry, ang mga thread ay kailangang ilagay sa ilalim ng pag-igting. Ang mga ito ay nakaunat at hinayla ang taut sa loom. Kung ang lahat ng mga thread ay maluwag at slack, hindi ka maaaring lumikha ng anumang sangkap. Ito ay magiging isang walang silbi na tumpok ng sinulid. Maaari bang ang mga pag-igting sa ating buhay ang mismong mga bagay na pakiramdam na sila ay umaabot sa atin sa breakpoint kung ano ang ginagamit ng Diyos upang maging isang bagay na malakas, isang bagay na maganda, isang bagay na nagdadala ng kanyang imahe? Tiyak na naisip ni Apostol Pablo. Siya ay may isang tinik sa laman, ang ilan ay nakakabagabag, patuloy na pagsubok na hiniling niya sa Diyos na alisin. 3 beses na hiniling niya na maalis ito. Hindi ito isang menor de edad na abala. Tinawag niya itong isang messenger ni Satanas na ipinadala sa kanya. At ano ang sagot ng Diyos? Ito ba, huwag mag-alala, Paul, lahat ito ay bahagi ng pattern. Hindi. Ito ay mas personal, mas malalim. Sinabi ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay ginawang perpekto sa kahinaan. Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari doon? Hindi tinanggal ng Diyos ang mapagkukunan ng pagdurusa. Binago niya ang pananaw ni Paul dito. Ang kahinaan, sakit, tinik, ay hindi isang balakid sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ang mismong arena kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay magiging malinaw na ipinapakita. Ang madilim, masakit na thread ay hindi isang pagkakamali sa disenyo, ito ang napiling backdrop na kung saan ang ningning ng biyaya ng Diyos ay mas maliwanag. Ang tugon ni Paul sa paghahayag na ito ay nakakapagod. Sinabi niya, kaya't ipinagmamalaki ko ang lahat ng mas masaya sa aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay maaaring magpahinga sa akin. Natuto siyang makita ang ilalim ng tapis area ang kanyang sariling kahinaan at pagdurusa bilang mismong lugar kung saan ginagawa ng weaver ang kanyang pinakamatalik at malakas na gawain. Ito ay isang radikal na muling pag-frame ng aming mga pakikibaka.
Paano kung ang lugar ng iyong pinakamalalim na sakit ay ang lugar ng pinakamalaking kapangyarihan ng Diyos? Paano kung ang iyong kahinaan ay hindi isang pananagutan na maitago, ngunit isang paanyaya para sa lakas ni Kristo na tumira sa iyo? Hindi ito ginagawang mas matalim ang tinik. Naramdaman pa rin ni Paul ang pagdurusa, ngunit binibigyan ito ng isang layunin. Binago nito ito mula sa isang walang kahulugan na pagdurusa sa isang palabas para sa sapat na biyaya ng Diyos. Nangangahulugan ito na walang nasayang. Hindi isang solong luha, hindi isang walang tulog na gabi, hindi isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Sa mga kamay ng Master Weaver, lahat ito ay nagiging bahagi ng pattern. Ang mismong mga kaganapan at pagpipilian na inilaan para sa iyong pagkawasak sa pamamagitan ng iyong sariling kasalanan, ang kasalanan ng iba, o simpleng pagkawasak ng mundo maging ang hilaw na materyal para sa iyong pagtubos at pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Kaya habang malapit kami, nais kong iwanan ka ng isang katanungan na isasagawa sa iyong linggo. Anong madilim na thread o tinik sa iyong sariling buhay nagsisimula ka bang makita bilang mismong lugar kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagawang perpekto? Ibahagi ang iyong paglalakbay sa mga komento sa ibaba. Hindi mo alam kung sino ang maaari mong hikayatin. At kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito na makita ng mga bagong mata, gawin mo akong isang pabor at mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at maghanda para sa aming susunod na video dito. Tandaan, hindi pa siya natapos sa iyong tapestry. Ito si Marco.